Hello mga ka-RBM Tech, welcome sa ating vlog. So meron tayong repair dito sa Tondo, Manila mga ka-repairman. So isang washing machine na Panasonic na top load. So ang error nito ay H52. So yan ang problema ng kanilang washing. So matik po ay check natin yung motherboard, no mga ka-repairman. So, tatanggalin natin ang saksakan at tanggalin natin ang screwdriver. So, dito lang yan sa likod tinatanggal yung motherboard ng Panasonic. So, iba-iba ang klase ng washing. Sa Panasonic naman na gantong bazooka ay karamihan sa likod ang motherboard nila. Yan. So, dito sa likod na yan. So, tanggalin natin itong takip na to. At yan, tinanggalan natin mga ka-repairman. At pangalawa, yung pinaka-cover ng motherboard. So, ito at tanggalin natin itong mga pin, yung mga socket, yung mga connection niya sa motherboard. So, alright. Ayan, mga ka-repairman. So, bago natin ma-repair yung motherboard, tatanggalin muna natin itong motherboard. So, ito po ang problema, mga ka-repairman. Yan pong IC na yan. Yan po ang problema. Pag H52, matik po yan sa primary. Yan yung problema. Yan po yung regulator IC. Yung 7 pin po ang paan ng IC na yan. So yan po ang tatanggalin natin. Papalitan po natin yan mga ka-repairman. At tatanggal natin yung silicone. So minsan mga ka-repairman, minsan sumasablay sa ganitong senaryo. At hindi lahat, minsan 100%, minsan goods naman. At make sure nyo mga ka-repairman, i-check nyo muna bago kayo magpalit ng IC. Check nyo or pag nagpalit kayo ng IC, bago nyo i-testing, check nyo kung may shorted pang iba para hindi masira yung IC nyo. Yung kinabit nating IC. Yan. Check natin. Ngayon kung wala namang shortage or wala namang problema sa components, so sure na yan. IC lang ang problema. So yan ang kadalasan nasisira sa mga H52 na Panasonic top load na bazooka. Ay, mga automatic washing machine. So yan ang pagtanggal natin ng IC. Para madali, ito tinatanggal natin yung pinaka ilalim niya, yung plastic cover. At pangalawa yung kanyang silicone. Ayan, medyo tunaw na kasi sa sobrang init ng IC, yan, nagka-problema yung natunaw yung silicone. Pinaka-waterproof niya. So yan, tanggalin muna natin yan bago natin matanggal yung IC kasi nandiyan po yung kanyang hinang. So yun mga ka-repairman. So may mga kanya-kanya silang error. May H51, H53. Pag H51, check nyo yung motor or yung basta motor lang yan mga ka-repairman. Baka may mahina na or whatever. Yun. Tapos pag H53, motherboard din ulit. Yan ang problema. Pag U12 o U11, yan mga sensor, mga door switch, door lock sensor, and then water level sensor, yung mga error na yan. So, kailangan mga ka-repairman, alam nyo yung error para mabilis nyo ma-identity yung problema. Hindi yung manghula ka lang ng problema. Yun, at hindi natin maayos yun pag ganun. Pag hinuhulaan lang natin yung problema. Kaya kailangan alamin natin yung problema. Alamin natin yung mga error. So yun mga ka-repairman. So yun, at kinabit na natin yung IC at ibabalik na natin yung mga
mga socket niya, yung mga pin. At kinabit na natin yung cover ng motherboard. So, yan. At yung takip ng pinaka likod mismo ng washing machine. So, yun mga ka-repairman. So, kung bago pala kayo sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe, i-click notification bell para lagi kayong updated sa aking YouTube channel. At yung mga viewers natin, kung gusto niyo pong magpa-repair, PM nyo lang po ang ating Facebook page or TikTok account. PM nyo lang po kung saang location. Pero ang the rest ang nire-repair ko ay around Cavite or Manila lang. Pwede namang bandang Batangas. Basta yun, depende sa problem or sa dami ng customer. So yun, at nakabit na natin ang motherboard. So dumako na tayo sa testing. Pero bago ang lahat, iligpit muna natin ang ating mga gamit para in case na okay yung washing at diretso na tayo mag-testing at mag-antay ng testing ng washing. Ayan mga ka-repairman. So kung yung mga viewers natin, kung gusto nyo magpa-repair, yun, inuulit ko po, PM lang po kayo sa Facebook page at sa TikTok account. RVM Tech. Yun din po ang ating name sa Facebook at TikTok. So ito na, testing na natin mga ka-repairman. Ayun, gumana na. So wala lang error na H52 na lumalabas. At natuwa na ang ating may-ari. Natuwa na yung may-ari ng washing. At sa wakas at naayos daw yung washing machine. Akala nila ay papalitan na daw yung board. Pero pwede pa palang ma-repair yun. So napakamahal ng washing machine nito. Kaya tuwang-tuwa yung may-ari at naayos itong washing machine. Ayun mga ka-repairman. So hanggang dyan ang ating vlog. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click notification bell para lagi po kayong updated sa ating YouTube channel at iba pang mga vlogs natin. Ayan, so hanggang dyan ang ating vlog. See you next vlog. Bye-bye!